Ngayong gabi sa Giorno. Hindi pa po lahat ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino ay kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, kaya maswerte yung mga kasama na. Demolisyon sa mga informal settler, bakit nga ba laging nauuwi sa karahasan? Sa pagputok, may bumulagta. Paglingon niya ng gano'n, nandoon yung bumalagta. Buhay pa daw yon. Maganyan-ganyan pa nga daw. Nakamamanghang nairaos mag-isa ni Aling Julieta Manantan ang kanyang 11 anak. Walang taon ako noon matuto kung maghanap buhay, saan ako pupunta, nakikipagpordiya para meron lang ako may tulong sa magulang ko. Ang lahat ng yan mapapanood ngayong gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Nakakita ka ng NPA ngayon, papatayin mo pa siya. 2 known Mangyan leaders were lost. Ano ang estado ng laban ng pamahalaan sa mga pirata? Susunod na mitsa ng giyera, tubig. Ano ang tunay na kalagayan ng Philippine Labor Force? Isang patay habang may 4 na po ang sugatan sa naganap na demolisyon sa Silverio Compound sa Parañaque nitong nakaraang linggo. Subalit, hindi ito ang unang tagpo ng sapilitang pagpapaalis na nauwi sa karahasan. Ano nga ba talaga ang karapatan ng mga informal settler at ano naman ang obligasyon ng gobyerno sa usapin ng demolisyon? Karahasan ang naghari sa Silverio Compound sa Parañaque City noong Abril 23. Report ng ating Chief of Police ay hindi pa nga sila naka-formation. Nandoon pa lang sila sa may staging area na kung saan ay nagkakaroon pa kasalukuyan ng negosasyon. All of a sudden, sabi ng mga pulis, bigla kami inatake. Pinagbabato sila ng bato, molotov, may pana, may baril. Sa pagputok, may bumulagta. Paglingon niya ng gano'n, nandoon yung bumalagta. Buhay pa daw yon. Maganyan-ganyan pa nga daw. Umulan ng bato, sumpak, basag na botelya, dumi at ihi ng tao na siyang inihagis di umano ng mga taga Silverio Compound sa mga nakabarikadang pulis. Ang mga taga Silverio dito, hindi naman sila yung sabihin mo na nag-una ng gulo. Makikita naman sa TV na sila ang may una. Oo, hindi nga sila, pero kasama nila yung mga demolition team na nagbato una. May ilan din daw mga residente na may dalang kalibre 38 laban sa M16 na bitbit na mga parak. Pagkatapos ng 30 minutos na komosyon, nakitang nakabulagta ang 21 gulang na residente na si Arnel Yunor. Ang order sa mga pulis natin, observe maximum tolerance. Pagdating na ikaw ay binabato na ng molotov bomb at sinusumpak, meron ka namang karapatan na ipagtanggol rin sa sarili mo. 40 residente naman ang sugatan dahil daw sa pambubugbog ng mga pulis. Pero lalong sumiklab ang tensyon nang walang gustong managot sa dugong dumanak sa demolisyong naganap sa Silverio Compound. Sampung ektarya ng lupa ang naging ugat ng sagupaan ng mga taga Silverio Compound at ng mga pulis. Ang lupang ito, isang dekada nang itinuturing na tahanan ni Nanay Milagros. Matahimik yung pamumuhay namin dito. Nung pumasok lang ang tinatawag nila na magdidemolish dito. Kaya siyempre, ang mga tao, kabado. Kailangan talaga humanda. Kasi sirain ba naman ang bahay mo, di ba? Kasamang nahuli at nakulong si Nanay Milagros ng 32 iba pang residente noong nakaraang Lunes. Anya, sumugod lamang daw siya sa kaguluhan dahil nakita niya sa telebisyon ang anak na binubugbog ng mga miyembro ng demolition team. Nandun yung anak ko.
Minura ko sila, dinilate ko sila ng dinilate. Tamang-tama yung anak ko nakauwi na, hindi nahuli. Isa si Nanay Milagros sa mahigit 5,000 residente na nagmamatigas na hindi nila iiwan ang lupang pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan ng Parañaque. Naging pinalang eviction order mula sa korte noong Pebrero ng nakaraang taon. It's owned by us, no? So sabi ko sa sheriff, hanggang doon lang muna tayo kasi commercial establishments yon, stalls. Because there are no residents. Kasi problema yun eh. Kinausap daw ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang mga taga Silverio compound sa mga mangyayari sa napipintong pagpapaalis sa kanila. Ang Silverio compound ay unang pagmamay-ari ni Amando Buenaventura at binili ni Ricardo Silverio na siyang pinagmula ng pangalang Silverio. Binili naman ito noong dekada 80 ng Magdiwang Realty Corporation na pagmamay-ari ni dating Congressman Renato Dragon at PhilHomes Realty and Development Corporation. Dekada 70 pa lang ay suliranin na ang mga informal settlers sa Silverio compound. Mahigit 1,000 pamilya ang nagpetisyong huhulog-hulugan na lamang nila ang lupa kung saan nakatirik ang kanilang mga tahanan. Ngunit hindi naging matagumpay ang negosasyon nila sa pamahalaan kung kaya't laging nakaamba ang banta ng demolisyon. Hindi raw matuloy-tuloy ang demolisyon dahil binili ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang Silverio compound noong 2005 sa Magdiwang Realty. Dahil commercial area ang Silverio compound, hindi ito kasama sa programang socialized housing ng pamahalaan ng Parañaque. Giniba ang mga talipapa sa bungad ng compound dahil sa ginawa itong terminal ng pedicab na nagiging sagabal daw sa mga motorista. May relocation or whatever, wala. Basta yun lang kailangan, ianuhin lang yung talipapa, sisirain kasi lagyan daw nila, na may ilalagay sila. Pero alam namin, pang blame lang yun kasi tuloy-tuloy na yun. Hanggang dito tuloy. Ayon kay Mayor Bernabe, hindi naman daw kasama sa gigibain ang bahay ng mga residente dahil hindi pa sinisimula ng nakalaan na temporary housing na lilipatan sana ng mga taga Silverio alinsunod sa batas. The buildings from where they left off, and that's where they will come back. So next batch, ganun din. Ilipat din namin, yung natira doon, yung kanilang bahay na natira doon, yun ang gigibain, doon itatayo yung building, etc., etc., until we finish 1,830 families. Ayon pa kay Mayor Bernabe, magtatayo sila ng medium-rise housing sa 3 ektarya ng Silverio compound. Huhulog-hulugan ito ng mga residente sa National Housing Authority o NHA. Socialized housing o depende lang sa kayang ibayad ng mga residente sa loob ng 30 taon ang ibibigay nila sa NHA para sa isang unit na nagkakahalaga ng ₱250,000. 10 bilyong piso ang inilaan na pera ng lokal na pamahalaan ng Parañaque at NHA sa proyektong ito. May matitira pang 6.7 hectares eh. So the city government is empowered to do that, to generate income for the city. Alam mo naman ng mga taong bayan, very sensitive sa increase ng taxes, di ba? Saan kukunin yun? Ayon, nagtaas kami ng real property tax na to go into a joint venture agreement para magkaroon ng additional income, magkaroon ng economic enterprise ang city. Pinapayagan naman niya. 2 demolisyon ang nakaamba ngayon, ang plastikan sa Doña Nicasia sa may Litex at Tucuma Compound sa Barangay Ervili sa Parañaque din mismo. Kailangan pa ba magbuwis ng mga buhay para makinig ang may-ari ng lupa para ibigay sa amin ito? Base sa aming nakitang blueprint, ang natirang halos 7 ektarya ng Silverio compound ay tatayuan ng mga commercial establishment para mabawi ang gagastusin sa medium-rise housing na kanilang itatayo.
Kung pagbabasehan ng plano ng lokal na pamahalaan ng Parañaque, angkop ito sa mga probisyon ng Lina Law o Republic Act 7279. Ang mga maralita na walang bahay ay dapat mabigyan ng programang abot kayang pabahay. Nakasaad din sa batas ang karapatan ng mga may-ari ng lupa na paalisin ang mga informal settler na sumakop sa lupa na kanyang pagmamay-ari. So maliwanag na kung may court order at final na executory, talagang ipapatupad yan. Pero mayroong procedures na makatao. Number one, kailangan may 30-day notice, no? Yung consultation is only meant to make the demolition done in the most humane manner. Tapos nandun pa sa procedures, kinakailangan identified yung mga members ng demolition team. May proper identification, saka in proper uniform, hindi gagamit ng heavy equipment, except yung mga permanent structure, maximum tolerance palagi dito. Ngunit ang mismong batas may kahinaan din. Kailangan daw ay nagsagawa ng census sa mga informal settler noong 1992 na siyang bibigyan ng mga pabahay. Yun talagang identified and registered as program beneficiaries. 20 taon na nakalipas. Ano? Yun ang malaking problema. Ano pang gagawin mo? Hindi ginawa ng local governments. Yung registration and the identification of socialized housing sites. In short, walang socialized housing program ang halos lahat ng local governments. Moving forward, kinatop na lang hanggang 2011. Kung sino talagang nandun up to 2011. Ayon sa huling tala ng Metro Manila Development Authority o MMDA, noong 2010, aabot na raw sa kalahating milyon ang bilang ng mga informal settler sa 13 syudad pa lamang ng Metro Manila. Humigit kumulang 200,000 pamilya ang umuukupa sa mga lupang pagmamay-ari ng gobyerno. Samantala, mahigit 170,000 naman ang mga naninirahan sa mga pribadong lupain. Ngunit mas pipiliin ni Aling Milagros na bayaran na lang daw ang lupa kung saan nakatirik ang kanilang tahanan kesa lumipat sa relocation site. Kasi siyempre expropriated na, inaantay namin na bali pabayaran sa amin. Kasi ang katwiran namin, kung kaya ng ibang bilhin, kaya din namin bayaran, pero kahit na hindi buo, hulug-hulugan lang. Kasi siyempre, matagal na kami dito, dapat sa amin mapunta yung lupa. Hindi naman daw basta-basta pwedeng ibigay ng lokal na pamahalaan ang lupa na maaari nilang kunan ng pagkakakitaan. Ang zonal value is about 35,000 per square meter. So ang tanong, socialized housing pa ba yan? Kung 35,000 per square meter. Hindi na, di ba? Napakamahal. Paano namin mababayaran yung halaga na yun? Pag minultiply mo yun sa 10 hectares, 3.5 billion pesos ang kailangan namin. Hindi namin pwedeng ibaba yun kasi ma-ombudsman kami, ma-audit kami. Malayo raw ang mga relocation site na paglilipatan ng mga katulad ni Aling Milagros. Bukod sa walang kuryente, walang tubig, at halos hindi raw matirhan ang mga bahay na itinayo para sa mga residente, may isa pang iniisip ang mga informal settler. Problema dito, number one, no, yung walang mapagkakitaan. Masyadong rampant yung unemployment, kaya ang mga tao dito, karamihan, mga walang trabaho. Nagiging problema nga yung sa electricity, no? Si Mang Reggie Antonio ay kabilang sa mahigit 2,000 residenteng naninirahan sa relocation site na ito sa Rodriguez, Rizal. 3 taon na siyang naninirahan dito at anya, mas gusto pa raw niyang bumalik sa kanilang lugar sa Taytay matapos masalanta ng bagyong Ondoy. Gawa ng walang hanap buhay, ang ginagawa namin na lang, gumagawa na lang kami pare-pares ng paraan para kumain rin kami sa araw-araw. Minsan, hindi kami kumakain, bali nagtiis na lang po kami sa Bututoy, Kakandila. Doon lang po kami nagtiis. Hanggang ngayon po, wala pa rin po kami kuryente.
Kaya naman mas ipaglalaban daw nila ng patayan ang lupang hindi naman kanila kesa mabuhay ng malayo sa kabinasnan. 2 demolisyon ang nakaamba ngayon, ang plastikan sa Doña Nicasia sa may Litex at Tucuma Compound sa Barangay Ervili sa Parañaque din mismo. Pilit pa rin ipinaglalaban ng Tucuma Neighborhood Association sa lokal na pamahalaan ng Parañaque na mapa sa kamay nila ang lupang 2 dekada na rin nilang tinitirhan. Nakakasawa dahil puro na lang endorsement. First endorsement, second endorsement, ang aming napapala, na i-file, na pwede naman pala ang local government, no, mag-expropriate ng pribadong pag-aari para sa kapakanan ng mga nakakaraming maralita na wala pang tiyak na paninirahan. Ang lupang kinatitirikan nila ay pribadong pagmamay-ari ng Molave Development Corporation na nag-issue ng demolition order kung saan balak daw tayuan ito ng isang kondominium. Ilalaban namin ito hanggang makamit ang hustisya. Ilalaban namin ang aming karapatan na makamit ito. Kailangan pa ba magbuwis ng mga buhay para makinig ang may-ari ng lupa para ibigay sa amin ito? Ang inahabol lang po namin bilang isang lehitimong residente, kung ikaw na nagmamay-ari at mayroong nakatira dyan, dapat ipinapractice mo yung right for forced refusal para hindi magkaroon ng maapektuhan itong mga residente na matagal nang naninirahan. Halos 50 pamilya ang nakatira rito at umaasa sa kanilang kabuhayang plastikan. Ng trabaho at hanap buhay para sa ating mga maralita. 3 beses na raw silang pinapaalis kung kaya't araw at gabi silang nakabantay kung sakaling may sumalakay na demolition team. Handa raw silang lumaban. Ni pambili nga po ng pagkain, wala kaming mabili. Pambili pa kaya ng baril. Ang aming uumpisan, inaamin namin. Ang bato nasa paligid lang yan. Yun lang ang tangin namin sandata. Walang taon ako noon matuto kung maghanap buhay. Saan ako pumunta, nakikipag-pordiya para meron lang ako may tulong sa magulang ko. Nakamamanghang nairaos mag-isa ni Aling Julieta Manantan ang kanyang 11 anak. Paano niya ito nagawa? Sa tulong ng sipag, tiyaga, katatagan ng loob at kaunting tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng conditional cash transfer. Kalam ng sikmura ay pangkaraniwan na sa mga salat sa kabuhayan sa Metro Manila. Maski sa City of Pines ay mukha ng kahirapan ang siyang makikita. Hindi bababa sa 70,000 residente ang isang kahig isang tuka na namumuhay sa syudad ng Baguio, ayon ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dito namin natagpuan si Juliet Manabat na naghahanda sa isang araw na pakikipagbuno sa hirap ng buhay. Sa pamumulot ng basura, inaasa ni Juliet ang kanyang kabuhayan. Walang taon ako noon matuto kung maghanap buhay kasi nga yung nanay ko noon walang kasamang sa mga kapatid ko. Kaya kung saan ako pumunta, nakikipagpordiya para meron lang ako may tulong sa magulang ko. Hanggang grade 4 lang ang tinapos ni Juliet kung kaya't ganito raw ang kanyang naging kapalaran. Nung magtaon ako ng 13, kinuha ko ng chewing ko, dinala ko ng Lipanto High School. Doon ako pinagtrabaho ng uncle ko noon. Naging tindera ako ng kantina ng high school. Nagsikap si Juliet na kumita ng pera sa loob ng 6 na taong pagtatrabaho. Ngunit dahil sa kalungkutan, bumalik siya sa Bataan kung saan siya isinilang. Dito siya bumuo ng pamilya at umasang dito niya mararanasan ang kaginhawaan sa buhay. Ngunit ang magandang kinabukasan ay nauwi sa isang bangungot. Karoon naman ako ng 5 anak. Tapos 25 years old ko nabalo naman ako.
Namatay siya sa kanser sa buto. Dahil sa trahedya, nagpasya si Juliet na makipagsapalaran sa Baguio. Sa Baguio rin niya natagpuan ang pangalawang asawa na si Robert Manantan na nangangalakal ng basura. Nagpakasal sina Juliet at Robert at nagbunga ang pagmamahala nila ng 6 na anak. Ang akala ni Juliet ay ngumiti na ang swerte. Ngunit inatake sa puso ang pangalawang kabiyak at namatay rin. Para matustusan ang 11 anak, nagdesisyon si Juliet na maging basurera. Sukdulan sa hirap ang naging buhay sa imbakan ng basura. Ngayon, yung may-ari ng bahay doon na naging kaibigan ko, marunong ka naman magluto, sabi niya, ba't hindi mo subukan? Sabi niya, pahiramin kita ng pwesto, sabi niya, babayaran mo na lang kahit na maliit na halaga lang, parang tulong ko na sa'yo. Tapos nung pinahiram din niya akong cash money na 2,000, inyo yung sinimulan ko. Maliit na karinderya ang itinayo ni Juliet. Pati ang anak na si Herminia ay tumulong mapalago ang negosyo ng ina. Nung nag-start po kasi yung mother ko na magkarinderya, ako po yung lagi niyang kasamang namamalengke sa madaling araw. Tapos tinutulungan ko po siyang maghanda ng mga lulutuin niya bago po ako pumasok sa school. Ngunit nagpursigi si Juliet, makasabay lang sa gulong ng buhay, hanggang meron pong nagpuntang nag-interview. Sabi ko, para saan yan? Sabi ko, ganyan. Kung matutuloy, may allowance kayong 500 buwan-buwan. Eh, siyempre, sabi ko, malaking tulong na rin yun. Kaya pumirma na kami, nag-fill up na kami. Tila hulog ng langit sa kanila ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Conditional Cash Transfer Program na programa ng DSWD. Layunin itong tapusin ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera sa pinakamahirap na pamilyang Pinoy. Gusto natin na wakasan hanggat maaari yung tinatawag nating intergenerational cycle ng poverty. Kaya ang tinututukan natin dito ay kalusugan ng ina at ng bata, pati na ang edukasyon, lalong-lalo na yung mga bata na 3 to 14 years old. Makatatanggap ng 300 piso kada buwan ang bawat bata na magpupursiging pumasok sa eskwela. Ang Conditional Cash Transfer Program ay sinimula ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ipinagpatuloy ito ni Pangulong Noynoy Aquino upang mabawasan daw ang mahihirap sa bansa. Mahigit 4 na milyong Pilipino ang naitala ng National Statistical Coordinating Board noong taong 2006 bilang mahirap. Ang mataas na bilang daw ng mahihirap na Pilipino ang siyang naging basehan ng DSWD para ipatupad ang CCT. Ito ay sa harap rin ng patuloy na paglobo ng mga naghihirap nating kababayan noong taong 2010 nang umakyat ang bilang sa mahigit 5 milyong Pilipino. Ang Barangay Irisan ang isa sa pinakamahirap na barangay dito sa Baguio City. Kaya't sa kabuuan, ang Baguio City ay mayroon tayong 1,008 household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pero hindi nangangahulugan na sila lamang yung mahirap. Inaasahan natin na kung magkaroon pa ng expansion ng Pantawid Pamilya, mayroon pang ibang mga pamilya na dapat ay mapasama dito sa Baguio City. Isa lang ang pamilya ni Juliet sa 1,008 pamilyang nakikinabang ngayon sa programang ito ng DSWD sa Baguio. Sa buong bansa, umaabot na sa 3 milyong pamilya ang nabibiyayaan ng programang ito. Layunin ng pamahalaan ni Pinoy na sa taong 2016, umakyat pa ang bilang ng mga benepisyaryo sa mahigit 5 milyong pamilya. Hindi pa po lahat ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino ay kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kaya maswerte yung mga kasama na. Dapat ay pagsumikapan po natin, siguraduhin na yung natatanggap nating kahit kaunting biyaya galing sa pamahalaan ay magamit para sa edukasyon at kalusugan ng ating pamilya, lalong-lalo na po ng mga bata. Para mapabilang ang isang pamilya sa CCT program, kailangang nasa listahan ito ng National Household Targeting System, mahirap at may anak na 14 pababa. Bukod sa kanyang karinderya,
Nakapagpatayo na rin ngayon si Juliet ng isang sari-sari store kung saan niya kinukuha ang pambili ng mga gamit para sa paaralan ng kanyang mga anak. Pinambili ko ng mga gamit nila sa school. Tapos nung uling nakakuha ko, yun naman yung ibinayad ko sa eskwelahan. Yung ibang nakukuha ko, ginagawa ko, idinadagdag ko sa puhunan ko. Siyempre, isa siya sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya at masasabi nating pwede siyang maging modelo ng iba pang mga benepisyaryo sapagkat hindi niya sinayang yung pagiging niyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. At ang maituturing ngayong ginhawa ni Juliet ang patotoo sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa bawat hirap at pagsubok, tandaan ang gulong ng buhay. Sa bawat pagsalungat ng kapalaran, may nakatakda pa ring tagumpay. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Jo.